Naku, Andoy, ayan na naman yung mga inaanak ko. Oh, nakapila na sila. Ako'y namamasko upang humingi po sa inyo ng aguinaldo. Alam mo ba, yung mga inaanak ko mula nung bininyagan hanggang ngayon, aba, hindi ko pa sila nakita ulit. Yari ako nito. Kaninong Aba, ibig sabihin ngayon, mga dalagat binata na sila. Sabi nila siguro, ano ba naman tong ninang namin na si Tuesday New? Hindi namin mahagilat. Hoy, yung mga kapuso natin dyan, malapit na ang Pasko. Aba, ingat-ingat din kayo kung ng konti sa pamimili ng mga ipanreregalo ninyo, ha? Hindi pala porkit maganda yung isang laruan o kung ano pa mang regalo yan. Ay, ganun na, bibili na kaagad, ibibigay sa inaanak. Mayroon po pala tayong dapat masuri na maigi. Dapat matiyak natin na ligtas yung mga laruan na yan na ibibigay natin sa ating mga inaanak. ko, daliin lamang. Ang dami na kaya na namimili ngayon, Andoy, sa Divisoria, sa Baclaran, yung malalaking pamilihan. Iyan, Sangkaterba na kaya ang nagbebenta ng kung ano-ano, samut-saring mga laruan at iba pang mga pangregalo ngayong panahon ng Pasko. Maaga pa ha, pero namimili na sila. Kasi sabi nila, pagka maaga-aga pa, medyo mura pa. So, ang ginagawa ng ating mga kababayan dyan, habang konti pa yung tao, hindi pa ganun talaga katindi yung namimili, bumupunta na sila. At mas mura, bukod sa mas mura, mas konbinyente sa ngayon dahil nga medyo maaga-aga pa. Oy, alamin muna natin mula dito sa ating isa sa panauhin ngayong umaga, si Ginoong Tony Dizon, campaigner po ito ng grupong Bantok 6. Good morning po sa inyo, Mr. Dizon, sir. Good morning, Miss Yusay. Good morning po sa ating mga taga-subaybay sa iyong programa. Opo, nasabi ko nga po sa ating tagapakinig, tagapanood sa Facebook Live natin, Sir Dizon, ang dami ko nang nakikita, namimili dyan sa Divisoria, sa Baclaran, at tambak-tambak na yung mga regalo, pambata na binibili. Eh, ito pala ay hindi ganon kadali na bumili yung ating mga kababayan. Kailangan din pala nating tignan kung gaano kaligtas para sa mga bata yung mga binibili nating mga laruan. So, paano natin masisiguro, Sir Dizon, sir, na ligtas sa mga bata yung mga laruan na ito at walang taglay na mapanganib na mga kemikal? Sa totoo lang, Miss Yusay, hindi talaga ganun kadali. Kung tayo ay mamimili at ang palagi na lamang natin tinitingnan ay yung presyo o Yan. yung swak sa ating budget, At saka yung talagang magandang klase ng laruan ba? tama yun, very attractive. Talagang medyo magkakaproblema tayo, lalong-lalo na yung posibleng exposure na maidudulot nito sa ating mga anak. Kamakailan talagang patuloy yung pag-iikot natin, Miss Tuesday, no? Halos napakarami na ng mga produkto, talagang mananawa tayo sa tingin. Sobrang dami na talaga at halos kulang na lang matakpan na talaga yung kalsada dahil nga sobrang dami ng items, so siksikan talaga ito. At ito rin yung panahon talaga para mas ipanawagan sa ating mga kababayan na maging maingat po tayo. Wag lang pong presyo palagi yung ating gamit na pamantayan ng pagbili. Wag din na tayo masyado makipagsapalaran doon sa mga naka-bargain na 3 for 100, 4 for Ayun na nga. 100. Nako, talagang magiging peligro ito. May dalawang pamantayan tayo, Miss Tuesday, sa pagpili ng laruan halimbawa o panregalo. Unang-una, ito hindi na natin kailangan ng any device para malaman yung chemical content. Yung label pa lamang, doon pa lamang malalaman na kagad natin kung pumasa ito doon sa safety standards na meron tayo dito. Halimbawa, sa laruan, tingnan kagad natin kung kumpleto yung mga product information. Huwag po tayong masyadong mahikayat dun sa halos nakabalot na lang sa plastic, ibinebenta na sobrang mura. Napakadelikado po niyan, lalong-lalo kung wala tayong basihan para masabi na ito ay ligtas para sa ating mga anak. Tingnan po natin yung proper label. Alamin natin saan ba ito galing. May pangalan ba ito ng manufacturer o yung gumawa ng laruan? May ilang mga cautionary information na mahalaga para sa atin. Kung may maliit na parte, dapat po may choking hazard na nakalagay dyan. At yung isa sa pinakamahalaga, Miss Susie, ay hanapin natin, ito yung ini-issue ng
Food and Drug Administration doon sa mga registered, notified na mga toy manufacturers na pwedeng ibenta yung kanilang mga produkto. Hanapin po natin yung license to operate number. Ito po ay nakadikit mismo doon sa etiketa ng mga laruan. Pag wala po nito, nako, maghanap na lang tayo sa ano. At syempre, pinakamahalaga dyan, although napakahirap para sa ating mga kababayan, talagang bumili na lamang tayo ng mga laruan doon sa medyo kilala natin, sigurado tayo na tindahan. Otherwise, kung makikipagsapalaran po tayo, ito pong mga sinasabi kong mga pamantayan yung ating pong gamitin. Ayun na nga, yun ang problema natin ngayon, Sir Dizon. Kasi alam mo naman ang mga tao, gusto makatipid. Yun, dun sa kukonting budget nila pambili ng mga laruan pang regalo, pagkakasyahin talaga. So, ang karaniwan na binibili nila yung walang tamang lalagyan. Yung yung sabi nyo kanina, naka-plastic lang. Wala namang nakasulat doon sa mga plastic, hindi po ba? Ang karaniwang nakikitaan natin ng mga ganyang mga warning kanyo, yung mga nasa kahon. Kasi doon naka-imprenta yung mga warning na yan. So, paano kaya natin mahihimok yung ating mga kababayan na iwasan na bumili ng ganyang na 300 lang o walang label. Ang hirap kasi noon, ang hirap para sa atin noon na himukin sila na bumili ng tamang laruan, Sir Dizon. Tama yun, Miss Jose, kaya nga po patuloy yung ating panawagan. Pagpasok pa lamang ng Burman, kung iyon yung pong masusubaybayan, talagang nanawagan na kagad tayo ng maaga. Nag-post na tayo ng ilang mga social media information para nga kasi hindi naman magdadala ng laptop yung mga kababayan natin pag namili. So kahit sa cellphone na lamang nila, i-search lang nila yung ating social media account, meron na po kagad na mga guidelines doon. May kumbaga reminder na binibigay tayo sa ating mga consumer para maging gabay nila at mismo tayo pinipicturean na natin yung mga klase ng laruan na nasuri natin na nagtataglay nga ng mga nakalalasong chemical. Kamakailan, Miss Tuesday, ay meron tayong sinuri. Bagamat ito ay pa lang, panimula pa lamang. Meron pa tayong ongoing kung kayo po ay nakatanggap, meron po tayong gaganapin na another press briefing this coming Tuesday. Ito po ay mas malaking dami ng samples na talaga ito. Pero ganun pa man ay dun sa una nating sinuri na mga 50 piraso lamang ito na randomly pinili natin, talagang napakataas po ng mga lead content ng mga laruan na ito. Napakadelikado po ito, Miss Yusey, lalong-lalo na doon sa ating mga chikiting na gagamit nito. Very popular yung mga laruan at maaari nyo pong tingnan sa aming social media account yung mga itsura ng mga laruan na to para po tayo ay iwasan na yung pagbili ng mga ganitong klaseng produkto. Opo. Maitanong ko lang, Sir Tony, mayroon po bang mga inisyatibo ng nagawa o ginagawa ang Bantoxics na halimbawa magsampa ng kaso laban doon sa mga nagbebenta o nagpapakalat ng mga ganitong mapanganib na uri ng mga laruan o pangregalo, o hanggang kampanya lamang tayo at paghimok ang pwede nating magawa? Napakaganda ng binabanggit mo, Miss Tuesday. Dalawa po yung aming pamamaraan na ginagawa. Bukod po dun sa awareness para sa ating mga consumer, para talaga kasi sabi nga, pag hindi mo tinatangkilik ang isang produkto, hindi rin magmamanufacture o hindi gagawa. Ang isa kong challenge dito sa ating ginagawang advokasya na to, Miss Tuesday, ay hindi natin malaman sino bang nagdadala nito. May pangalan ng mga toy manufacturers, pero pag binerify mo naman po sa Food and Drug Administration ay hindi existing. Hindi existing. So, kaya po kami ay nananawagan na kung saan, lalong-lalo na sa ating regulatory agencies, sa panahon po ngayon kailangan po talaga mas maging visible sila. Inihikayat din natin ang DTI. Sila po kasi yung pangunahing agency, Miss Tuesday, na nangangasiwa dun sa Toy and Game Safety Labeling Law. Sa labeling pa lang, malalaman na kagad kung pumasa o hindi, kung legitimate yung nag-angkat nito o hindi. Doon pa lang pwede na kagad kumpiskahin ito dahil may batas na po tayo patungkol dyan. At syempre, hinihikayat din natin yung ating mga local government dahil sila po yung may direktang jurisdiction. May police power po sila para po sa halimbawa, kung Divisoria, baka pwede sina Mayor Lacuna ay magsagawa na po ng inspection yung kanilang bureau permit, lalong-lalo na doon sa mga tindahan na nagbebenta nitong mga produktong pambata.
So ibig sabihin, Sir Tony, ito yung magandang pagkakataon para sa mga taga DTI at mga LGU na magsanib puwersa at magsagawa ng mga physical inspections diyan sa mga pamilihan na yan para hanggat maaga mapigilan yung pagkalat ng bentahan ng mga mapanganib na mga pangregalo para sa Pasko. Nako, napakaganda Miss Yuse na sinabi mo at yan din po yung aming panawagan at advokasya na talagang as early as today o kaya dapat nga pagpasok pa lang sana ng Vermont, meron na kagad talagang mga nakaposte dyan ng mga local officials tayo o kaya yung mga tipong consumer center na pwedeng magdulog yung ating mga kababayan o ito po ba ay pasado kasi nabili ko po ito dito sa tindahan na ganito. O di kaya mag-rounds talaga ng inspection. Total, may mga permiso naman yung ating mga manininda dyan. Mahalaga lang po talaga may siguro na legitimate kasi ang kategorya na ganito misuse din ng mga ganitong klaseng laruan na hindi dumaan sa ating safety standards o regulatory standards, kontrabando kagad ang kategorya nito. So, ibig sabihin, kagyat, pwede po kagad itong kumpiskahin. Pero kayo, wala kayong power to do that? Ano po, sir? Parang wala po. Kayo, campaign lang talaga. Opo, report lang talaga yung ating ginagawa. Pag may na-monitor po tayo, talagang idinudulog kagad natin ito sa ating mga regulatory agencies at maging po sa ating mga local officials. Sabi nyo kanina, mayroon kayong mga 50 piraso initially na nakuha na mga laruan na nakitaan nyo ng mataas na level ng chemicals, toxins, o whatever kung anong nakita dyan. Ito po bang mga samples na mga ito ay paano nyo nakuha? Binili nyo rin? Tama po yan. Parang katulad ng consumer, tayo po ay namili. Sinuri po natin ito gamit yung ating device para sa chemical content at yun nga po yung nakita natin na kung saan napakatataas po ng lead content nitong mga laruan na to. Ito po ay kumbaga bagsak doon sa regulatory standard na meron tayo dito sa atin, lalong-lalo na po sa mga laruan, prohibited po ang paggamit ng lead chemical sa ganitong klaseng produkto. Paano, maitanong ko lang, sir, paano nyo ba ginagawa yung pagsuri? Yung device ba ninyo ay dinadala nyo? Kung saan, halimbawa, pupunta kayong Divisoria, bibili kayo doon, randomly, ng mga toy. Tapos doon agad ba ginagawa yung pag-inspeksyon o pagsusuri? O hindi pwedeng dalhin on hand yung device na yan? Kailangan kung saan mang lugar kayo nag-opisina? Bumibili po tayo at dinadala po natin doon sa ating opisina itong mga produkto na to. Kinakailangan din kasi ng kaukulang permiso kung sakali mag-on-site inspection tayo. Siyempre, hinihikayat natin yung ating mga LGUs na makipag-partner po sa aming grupo kung ninanais po nila na magsagawa ng on-site inspection. Bukas po ang aming tanggapan para po mas on-site masuri natin itong mga produktong ibinibenta dyan po sa kanilang mga lugar. Ayun, kasi natanong ko yan, sir, kasi baka dala nyo yung device, tapos outright itetest nyo doon sa pinagbilan nyo. Tapos, pagka lumabas doon sa device na, mataas ang lead content, tatanong ko sana kung anong ginagawa nyo para sabihan ba yung mga nagbebenta na iwasang bumili ng ganyang klase ng produkto? Hindi po, sinusuri pa po kasi natin ito bukod po kasi dun sa chemical analysis na ginagawa natin, kinikilatis po natin talaga yung produkto, tinatanggal po natin sa pakete, inaalam natin kung halos nababakbak ba yung pintura, tinitingnan din po natin kasi mismo yung mga label at syempre nire-record natin ito para po sa paggawa natin ng mga report. Yun. Pagka ba kayo'y namimili randomly nitong mga laruan o ano pa mang panregalo, Sir Tony, nagpapakilala ba kayo na kayo ay galing sa campaigner na Ban Toxics? O wala, parang ordinaryong mamimili lang? Yes, parang ordinaryong mamimili kasi nga po, syempre alam naman natin,
na dito sa atin, pag medyo may nakikilala ka na, lalong-lalo na napapanood nila sa iyong programa, Miss Tuesday, syempre, natatandaan po nila yan. Kaya Baka po, hindi ka pagbilhan. parehas po ito doon sa nangyari doon sa ating kampanya sa mga skin whitenings. Halos pag nakikita tayo doon, dahil na visual na tayo, nakita nila tayo, na media tayo doon sa lugar, pag nakikita po tayo, tinatago na nila. So, wala. So, mas mainam po yung maging invisible. Ordinaryong mamamayan din po tayo na namimili at syempre tinatanong din natin bagamat hindi tayo makakuha ng impormasyon sa ating mga manininda, siguro baka hindi talaga rin nila alam or baka yung may-ari ang may alam, yung source, yun po yung gusto nating matuklasan sino po ang nag-aangkat, nagdadala nitong mga produkto na to, dahil kawawa po yung ating mga manininda, lalong-lalo na hindi karamihan sa kanila hindi alam na itong mga produkto na to ay hindi dumaan dun sa pagsusuri ng ating mga regulatory agencies. Ayun. Sa ngayon, maitanong ko nga lang, Sir Dizon, dyan sa Bantok 6, marami po ba kayong mga miyembro para makapagsagawa nitong mga pag-iikot kanyo sa iba't ibang mga tindahan ng kung ano-anong mga panregalo? May mga ilan lang po kami sa aming opisina, Miss Tuesday, pero may mga ilang mga volunteers po tayo na tumutulong para lalong-lalo na doon sa mga locations kung nasaan po yung ating mga malalaking pamilihan. Doon talaga medyo may naka-focus na po ng mga tao na pwedeng mamili at ipadala po sa ating tanggapan para po masuri ito. Ayan. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon, Sir Tony Dizon, na magbigay ng mga tips kaya himukin natin yung ating mga kababayan na bumili ng mga ligtas na items pangregalo ngayong Pasko. Sige po. Napakahalaga po talaga na maging mas mapanuri tayo doon sa ating mga bibilihing panregalo. Ngayon darating na holiday season sa ating bansa, huwag po tayo masyadong mahikayat doon sa mura. Walang limitado yung kalidad ng produkto. Masasayang lang po yung ating pinaglaan ng panahon at budget para sa mga produkto na to. Mas tinutulungan pa natin na mag-produce pa yung mga illegal na mga hindi dumaan dun sa tamang proseso ng pagbebenta ng mga produkto dito sa ating bansa. May mga ilang mga legitimate na mga tindahan, mas mainam po doon na lang tayo. Mas madali po kasi nating i-exercise yung ating karapatan bilang consumer kasi may nag-i-issue po sila ng resibo. Mas madali tayo mag-file ng complaint. Hinihikayat natin yung mga kababayan natin, wag lang po sana yung Bantox, kundi mismo kayo. Wag po nating hayaan na may mangyari sa ating anak o di kaya sa ating miyembro ng pamilya bago po tayo mag-file ng complaint. Once nakakita po tayo ng mga produktong tingin natin ay hindi pasado mismo sa atin, sa pagkilatis, i-report na po kagad natin ito sa ating kinaukulan para po mas malagawan ng action at matulungan din natin na mapigilan yung pagkalat at karoon ito ng epekto lalong-lalo doon sa mga bata. Alright. Ay, sir, maitanong ko, last na nga lang ito. Mayroon ba kayong pwedeng maimungkahi na alternatibong panregalo bukod sa ibang mga laruan na mapanganib nga yung pagkakagawa? Sa totoo lang, Miss Yusey, maraming ilang mga eco-friendly ngayon na nagsusulputan yung ilang mga klase ng mga laruan. Bagamat sabihin na lang natin, hindi pa siya ganun katanggap ng mga bata na hindi ito masyadong colorful na laruan. Baka hindi ito ma-appreciate o magustuhan ng aking anak. Maraming mga nagtitinda. Ang isang sinasuggest na lang sana natin ay instead na doon sa mga laruan, baka may mga ibang bagay na pwede tayong maibigay sa kanya, pwedeng educational na klase ng mga materials na makakatulong. Total, hindi pa naman po bakasyon at may time pa para ma-enjoy ng mga bata itong mga produkto na to. At syempre yung pinaka-list sa amin sa bahagi ng dahil kami po ay isang mga kabilang sa mga environmental group, napakarami po ng mga eco-friendly pasyalan dito sa atin. Baka po mas mainam na hikayatin natin, mag-bonding tayo with the family doon sa mga ilang mga eco parks kung meron man po tayo dito. Pumasyal tayo, mas tingin ko magiging enjoy yun. As compared dito sa bibigyan lang natin sila ng mga ganitong regalong pambata.
Alright. Salamat po sa oras po ninyo, Sir Tony Dizon ng Bantoxic. Sa ulitin po ulit, sir ha, pagka siguro habang papalapit ang Pasko, Ay, Miss malaman namin. Tuesday, Opo. i-invite namin po kayo. Sana po may pumunta po sa inyong himpilan. Sa Tuesday po, alas 9 ng umaga, may press briefing po kami. Naka-broadcast din po tayo live sa Facebook page natin. Ito po ay ilalabas po namin yung pag-aaral. Hindi lang po ito tungkol dun sa 50 piraso, mas marami na po itong mga klase ng laruan. Ito po ay bahagi ng ating campaign dahil karamihan po sa mga laruan na nakita natin o napapansin natin halos gawa sa plastic. At paggawa po ito sa plastic, sana po ang inyong himpilan ay makasama namin doon. Alright. Sige po. At ipaparating po natin dito yan sa aming mga desk. Salamat po sa inyong oras, Sir Tony Dizon. Sa uulitin po. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Salamat po. Ayan, mga nanay, mga tatay, mga ate. Hilingan, walang pinoprotektahan.